gihimo na po ni siya og kuan. Gihimo na po siya og resistance. So sa support and resistance, na gyud siya kanang mga kuan, downlines niya baga, na siya mga downlines. So naa dito ang kuan, ang SBR, support becomes resistance. So naa siya ginatawag ana. So naapoy RBS. So naay RBS ginatawag. So unya ma-discuss nato siya regarding sa RBS, resistance becomes support. So mangutana ko sa inyo ha, sa katong nakakuan ha, kanang sa beginner pa nga kuan jud ha, kay para dili mo malito sa kuan ba, support and resistance asa mo magplotting nga area. So mo proceed ko sa kuan, sa resistance na pud nga level. So mao ni siya, timan lang na to, ang support is salog yun siya. So ang resistance naman, sa resistance level, so ang resistance level mao ni, so gikan sa taas kani resistance level, kani resistance po ni siya, kani resistance po ni siya. So kana siya. So kani siya pag naa sa pinakababaw, kani resistance po ni siya nga level. Kani. Kana siya nga level. Kala Resistance, nga mo guys ha, resistance. kung pwede ka man mo singit. Oo, i-open lang yung kuan in case nga kuan kay mo sir, asa man ang pinaka the best way nga mo plotting ta og kanang resistance yun. Although in the lower time frame man god daghan jud kayo og resistance oy. Mo nang usay malibog ta ba, pero kanang kaning mga lower time frame man god nga resistance dali ra gyud kay siya i-break pod. Unlike sa mga higher time frame gikan ka sa 1 hour to 4 hours to daily to weekly to monthly, kana mga lig-on kay na siya nga mga support and resistance. So nangita man ta og kuan, kita as a trader, so natay mga kanya-kanya nato nga kuan. So unsa ta nga trader, natay scalping, natay day trader, natay swing trader. So depende pod sa inyohang kuan na money management. So depende sa inyong capital, at the same time depende pod sa imong lot size. Kay usahay kung gamay tag kapital nga dako tag lot size, so naay tendency nga isa ra gyud na ka nya ni tan-aw ka sa 1 hour nya ni entry ka nya sa M1 kay daghan pa day kay dito og kanang support and resistance nga gitadtad. So gamay lay movement ni gold, ma-draw down imong account. So mao gina careful ta as trader bilang kanang newbie pod sa kuan sa market. So ato ang ginakuandaan, gina pa-remind ta mo nga kanang careful jud mo kay kamo jud mismo naga kuan sa inyong kuan kwarta. So laing masisi kundi di ato ang kaugalingon jud. So naa dito ato ang kuan learning, mali ta. So mo to lesson learned jud nato. So sa tanan siguro nga trader wala siguro ingon nga ni pag unang salang sa trading ni milyonaryo din ka. Agi jud kag kuan. So pinaka worst yun ning kuan jud kaning as a trader ta kanang dili jud sa ingon nga pagkaugma milyonaryo ha. Lisod ang trading, pero nganong lisod siya, although duha ra man gyud pilian. Mupalit ka, mubaligya. Duha ra gyud pilian jud. So mao ra gina siya. So mangita ta og kanang ah, part sa tuang kaugalingon nga makatuon ta the way unsa ta mo entry sa market, unsa ta mo execute, unsa ta mo exit. So sa karon gina-emphasize lang nako sa inyo ha, just to remind you nga kung mutan-aw ta sa higher time frame, so mao na ang mga K-level nga mga hard or mga gahi nga mga support and resistance. So mostly ginabalik-balikan gyud na sa market. Pero sa kuan sa lower time frame, so ginakuan po na niya, naga-create po na siya wave. So naga-create ang market og wave, then
matingala ang ang market na time nga paspas kayo ang movement sa candle tungod kay nagkuan po na siya sa kuan fundamentals news sa country pod sa whole world. So based ato karon is dako kayong impact tungod kay ang economy inflation rate nato sa kuan karon taas kaayo, then ang gera pod so kana siya, so naga rely ang market pod sa kuan kana nga movement. So from 30 minutes, so nakuha na to ang resistance, no? So resistance level, so kani resistance siya, then kani resistance, although pwede ra ganyan i-plotting ganyan kanang sahon ra ganyan yung plotting kani resistance, kani resistance. So kaganiha na mention ako kaganiha, so naatay resistance become support. So kani nga resistance, so kani nga resistance eh, so kani nga resistance di break siya, then create na pud siya og support. So mo ni siya gitawag og kuan RBS. So create siya og support, so iya pa yung siyang gikuan gi taas yun niya ang candle yun. So na break man siya, so the recent resistance na pud nga iyang gikuan, diri na pud nga resistance gani, although na po'y resistance diri kanina po'y resistance diri. So kana siya, mao na siya ang mga resistance K levels. So dali raman ma-justify ang resistance, no? So both pasabot kung resistance siya, resistance is a price level where an uptrend tends. So naa didto ang mga seller naga baligya. So ang resistance mao ang level diin ang price kasagaran mohunong sa pagsaka. Kay daghan ang mo baligya. So mao gina siya. So the same time ang volume sa market, so daghan ang mga seller mo nang gina down gyud nila. So based karon sa ato ang observation, kung tan-aw ta sa kuan, kung tan-aw ta sa market movement, no. So sa higher time frame kani aggressive jud kay ang mga seller. So both pasabot aggressive kaayo siya. So iha yung gikuan ang kuan. So diri nga time kani pila lang siya ka kuan. So based by volume and based by time. So kani sa oras nga iyahang gi-down ang market. So gi-down niya ang market, gi-down niya ang market. So naglisod karon ang mga buyer ani. Pero ano lang yun ni siya. Kung familiar mo sa Elliott Wave, so ang gold man gold, I think pinaka kuan jud kayo ang gold sa tanan. Gamit jud kay siya. Ano? The reason why nga mutaas yun ni ang gold tungod kay gamit kay siya sa ato ang mga technology like mga cellphone, gadget or something nga mga technologies sa ato ang kuan ginagamit karon. Most kuan gold jud ang ilahang ginakuha na. So possible kaning gold musaka gani siya balik. Same ni sa Bitcoin sa una nang nikalit lang og kuan dump tapos ni saka. So kung Elliott Wave nakakuan kag Elliott Wave, so ma-predict yun. So ang Elliott Wave man gud maka-predict mo siya price diin asa dito mo kuan ang kuan mo dump ang market or dito makita nimo kung asa gyud ang iyang level nga mo bounce pod. So sunod ato nang i-discuss regarding sa Elliott Wave. So as a beginner karon is support and resistance nang gyud siya kay the reason why ato siyang i-familiarize ning support and resistance tungod kay ang market man gud nakadula lang gyud siya support and resistance. So naa dito ang market nga na ay uptrend, then naapod siya consolidation, then naapod siya downtrend. So inana siya, so sa market phase siya. So kung baga AMD, pamilyar mo ng AMD, so accumulation, manipulation of distribution. So mao to no, support and resistance, no. So
resistance is mo na ang selling ha. Ang support is mo na ang floor. So kung maabot ang presyo sa resistance, kasagaran muna og balik. So night tendency muna og siya balik tungod kay verified siya or gahi siya nga kwan selling, gahi siya nga resistance. So kung usahay mo gud mo ginaingon nga kung buy low, sell high. So kita as a trader na dito ang conservative ta sa ato ang entry kay labi na og mo entry ta og lower time frame, so dili nimo maasahan nga ang resistance is kanang verified jud kay siya, so kaya niya anytime i-break ang resistance tungod kay naman ta dito sa lower time frame lang gud nga kuan time, so like M5, sa M5 ta, so dali lang yun siya ma-break, dali lang siya ma-break pag mga M5. So dili yun siya ingon nga kuan. So the way nga mo analyze ta from the higher time frame down to lower para makita na to asa movement. Pero as of now karon gi-emphasize lang ako sa inyo nga ang mga key levels na support, so naa jud sa mga key levels. May pangutana. Ah, ay okay na Tagalog. Si ano ni Ace babae. Mga next week pa sir ang Manila Zoom. Salamat daw sir. Okay na Tagalog di ay sorry. So pwede. Ano rin tawag dito? Ah, trader na din. So kung sa newbie, sige, try natin 'yan, no. I-emphasize lang siguro. So ito is yung support and resistance tayo. So ito yung sa support, then ito yung resistance. So paano natin siya malalaman kung saan yung mga support level? So based sa sa higher time frame, so mas mas mag-analyze tayo sa higher time frame po. Yan. Dito na lang tayo mas clear yung candles. So yan. Dito makikita natin kung saan yung mga support level. So ito is support. Sorry. Ito support. Yan. 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 Yan po yung mga support level na diyan po nagkakaroon ng mga bouncing po kasi ito this level sa 46.59. So yung market biglang aakyat, then binasag dito yung candle na to. So nag-down siya, nag-retest siya, hindi na niya binalikan itong support na to. Yan. So possible maraming naipit dito na portion dito, dito na mga buyer. So minsan talaga kailangan natin ma-emphasize yung mga key levels na support kasi itong time na to is kung wala pa itong ah, candle chart na to, so dito pa lang makikita mo yung mga support level kung saan siya mag-bounce. So ito support level, yan, support level, then support level. So minsan pag mag-buy tayo, hindi natin alam na yung saan pa yung deeper na original support ba. So kailangan natin malaman yun. So yun yung time na mag-plotting tayo from the higher time frame down to lower. So yan po, lalaki ba to, Sir Ace? Lalaki, no?
So yan. So yan yung sa mga resistance level. So kung sa support level, sorry. Kung resistance level tayo, so ito yung sa mga resistance level. So yan, resistance level, dito resistance level. So yan po yung mga resistance level. So yung resistance is yan po yung selling or yun yung roof. Ah, oo, roof. So yung sa support floor. So let's move na tayo sa ano, move forward tayo sa ano, sa FIB. So nalaman natin kung saan yung mga support and resistance. Pero yung sa ano pala, tawag dito, yung RBS, SBR. So ito naging ano siya, ito support, ito support siya. Yan, support. So gi-break siya. So na-break siya. Then ito naman support naman. So na-break siya, then nag-retest. So nagiging support becomes resistance. So support becomes resistance. So dito naman resistance, na-break si resistance, then retest, then nagiging support. So resistance becomes support. So yan po. Yan yung RBS. Although sa SNR talaga marami siya. Meron siyang RBS, SBR. At the same time, meron pang Quasimodo pattern. Then head and shoulder. So head and shoulder siya. So yan po yung sa classification ng support and resistance. So sa atin ngayon is sa tuwa karon ha. So gina-emphasize lang ako sa inyo ha nga pag-plotting sa support and resistance lang yun as a beginner para malaman natin kung ano yung support and resistance, paano tayo mag-plot. So mag-plot ta sa ano sa support and resistance based sa higher time frame, nice good ang sa body. Pero kung imong i-refine into lower downtrend, so imo pong i-move ang imuhang kwan, ang imuhang plotting sa support and resistance. So forward tayo sa ano naman tayo sa FIB. So sa Fibonacci ta. So sa Fibonacci no. So H1 lang ta para kwan. Although H4 wapong pud ang H4 kay makita na to ang kwan jud ang market the way nga kung saan niya pag-approach ba. So kung sa diri, so mudraw ta diri og FIB. So kani ang market is downtrend magud siya no. So from downtrend tapos naging uptrend siya bigla. So karon kita na to kung saan na to pag-approach ani nga kuan nga area kung asa ta mo entry. So mo plot ta og kuan retracement from kung sa retracement ta, so from the lower to higher. So ang imuhang pagplotting ani is week to week jud ta, week to week. So si Fib manggod is kani si Fibonacci is a series of numbers where each number is the sum of the two preceding ones, usually starting with 0 and 1. So ang iyang sequence, so naa siya sequence ani sa even sa tuang noun shape, sa tuang noun naka-shape siya, naka-numeric siya og Fibonacci, mga bulak or mga kuan dia or kining mga tawag ani gadgets. So naka-sequence na siya og Fibonacci. So mostly dili lang kay nato siya ikuan atong idirekta sa inyo ha while diri sa pagplotting. Kasagaran man gud ani is makita nato si Fib is ang iyang golden ratio gud niya is naayod sa 1.618 pero na siya mga extension.
So ang extension niya taman 2618, 3618 hanggang 4. So taas ang iyang Fibonacci sa iyang sequence. So karon is may question. Boy pala. Sister Ace boy pala. Okay, sir. Okay, Sir Ace. So, regarding sa Fibonacci natin, paano tayo mag-entry dito? So, yung ginamit natin, so nakita natin is yung market from dito, so nag-bounce siya, pa-uptrend. So, paano natin siya i-approach? Paano natin i-approach siya dito na mag-buy tayo? So, possible regarding sa sa pag-buy natin. So, dito kasi hindi natin malalaman kung tutuloy pa ba siya pababa. Kasi dito na portion, sa ganitong movement kasi, so dito na movement, so grabe, yung seller talaga, biglang dump talaga. So aggressive yung mga seller dito. So natalo yung mga buyer. So from this range, so makikita natin, ilan lang yung mga buyers nag-counter dito. So, natalo yung mga buyers dito. So, dito maraming na-liquidate dito na portion ng mga buyers. Malakas yung mga sellers. So, at the same time, nagkakaroon ito ng reaction. Nag-retrace siya. Nag-retrace siya dahil may solid support. So, meron siyang solid support dito na area. So, makikita natin, although may per value gap siya dito, or kung sa English, window siya, may window. So dito na portion. Dito. Ito, yan, dito, support, dito na area. Dito na area. Dito, body. Mostly yung dito is nagkakaroon ito ng mga stop hunt kasi yung mga big players ng mga institution banks. So, diyan sila kumukuha ng mga seller position. Kala natin tutuloy yung tutuloy pa yung market. So, dito sa support, ito na yung solid. So, kung dito, nakabuy ka dito, tapos ito liquidation, wala. Talaga, cut loss ka talaga dito kasi itong itong area na to, itong area na to, ang laki ng ang laki ng dump. So, dito makikita natin, so hindi siya nagtuloy-tuloy nag-dump. So, yung buyers, binawi niya agad yung seller. So, the same time, paano natin siya i-approach na mag-buy tayo? Kasi dito na portion, ito yung mga resistance level din. Ito yung resistance level. Ito, resistance level yan. Diyan. Merong mga resistance. Although ito, mga liquidity kasi ito eh. Ito, resistance din. Pero ito is, ito kumbaga order, mga, mga siya ba? Mga order block siya. So, yan. Yan. Yung may mga weak portion. Yan. So, dyan area. So, yung approaching natin, paano natin i-plotting si Fib? Yun man talaga yung goal natin dito. Paano siya i-plotting, then paano natin siya i, ano, i, tawag dito. Paano tayo pumasok sa entry? So, week to week tayo from the lower,
down to higher wick. So, yan. Ito is Fibonacci retracement. So, sabi ko, sa 50%, pwede tayong pumasok, pero high risk itong 50%. 618 golden ratio, medium risk. Mostly, ang low risk talaga is nasa 786. Ito na level. So, kung naka-entry ka dito sa naka-entry ka sa 50, so the reason why nag-entry ka dito kasi nakita mo yung uh, approaching ng market where is the uh, support, where's the support. So nakita natin itong market na to nag ano siya, nag-consolidate siya dito. So nag-consolidate siya dito. So sa 4 hours ito ha. Kasi kung sa lower time frame ito, so malaki na itong movement ito. So sa 4 hours makikita natin clean talaga yung ano niya, consolidation. So ito yung consolidation, then break, then pullback, then dito na. So ito kung i-fib natin, makukuha pa rin natin ito. Pero in the higher time frame, so makikita natin saan tayo mag-entry. Pero alam ko sa inyo na yung gusto nyo is yung scalp. Pero ito is ano lang siya. Uh, gina-emphasize lang na po sa inyo sa higher time frame kung paano natin i-plot si FIB. So si FIB is sa 50%, mao ni ang high risk, then sa golden ratio, so dili na to asahan si golden ratio nga mo entry dayon ta diri wala ta kabalo diri nga mo create na siya og divergence diri nga level, mo create siya divergence kung familiar man na sa either sa MACD or sa RSI or sa other indicator. So makita na to siya ang market mo approach ta kana bitong sa support jud niya, tan-awon jud nato ang iyang body jud, iyang body mismo. So kani nga body, so ato nang ato nang i-draw ang resistance. So once nga imuha siyang gi-draw, so muhulat lang ta diha kung mutuloy ba gyud siya drop or mo create lang na siya og wick, mo create lang ni siya og wick diri nga portion. So once nga mo kuha na siya, mo end ang iyang body diri, so possible dili na niya ni dayonon. So kani is iyahang gikuan, so naay portion na ni nga ni kuan siya diri sa 618, so medium risk siya, so nakabay ka diri, so ang imong kuan is naka long position ka diri. So naka long position ka diri. So pwede ka mo TP sa ano lang sa recent resistance lang. Recent resistance ang imong TP1 na imuhang kuan kay nag-create naman gud siya diri og consolidation. So ang imuhang kuan ani is ang imong stop loss ani kung ni-create ka sa kani nga portion o kani nga buot pasabot na kung ani entry ka ani nga level tungod kay nakita nimo ang support. So ang imuhang kuan lang dili sakit ang imong stop loss. Pwede ra kamo stop loss diri sa mid or else diri sa busubos ka sa weak kamay kay basig balikan niya ba. So ang imuhang kuan ani stop loss ka og 1 is to pwede 1 is to 4, 1 is to kanit taas na mo gayo ni. Pero pwede ra 1 is to 2. So stop loss ka og 1 then win ka og $2. So kani siya mo kuan ka mo TP ka sa recent resistance or press resistance. So mao ni siya. Pero makuha nato ni siya usab atong gamitan og kuan. So si retracement is gusto lang natin makita kung saan tayo mag-entry. So before that, saan tayo mag-entry, so tignan natin kung saan yung mga support level. Support level para yung
yung risk natin, mas ma-minimize natin. Kasi pag nakita natin, okay, nag-ano na siya sa ano. Pero the reason why minsan na makikita natin, so meron din siyang reversal. So ito, reversal to. So reversal, reversal. So anytime pwede ka mag-entry dito, dito na area, dyan, sa ano niya, sa reversal niya, or dito na sa body. Yan. Tapos, ano ka na, stop loss ka na, ah, support. Yan. So ito, kahit maliit lang ito, pero sa lower time frame, malaki na to kasi yung take profit mo nito is almost nasa mga 232. So, loss nimo is 100, ano lang, or 100 ka. So, sa higher time frame na siya. So, in-emphasize ko lang ha, kung mag-fib tayo, mag-fib retracement tayo, so, alam natin mag-fib week to week, pero titignan natin yung portion saan yung support level talaga para hindi tayo maano ba, hindi tayo matawag dito, malaki yung loss. So yan po yun, no. So sa ano naman, sa fib extension naman, so yung sa fib extension, so click natin from down, then drag natin into ano, ah, kasi tatlo to. Yan, yan, yan. So pwede natin siya i-ano. So kung swing trader ka, so gusto mong, so naka-entry ka dito kanina, naka-entry ka dito sa itong support na to. So yan yung support. So sa 6, naka-entry ka dyan, dito na level, sa 618, then yung ano mo, yung stop loss mo, although yung iba kasi dito yung stop loss. So dyan, lagay mo 300, kung sa sense to 300, then yung sa win ratio nito, yan. So golden ratio, although wala pa niya giabot ni pa ni 618. Pero makita mo na to nga ang approaching is golden ratio 618. So wala na, diri pa lang daan, nakatipi na ka na sa recent na 618. Or pwede po ka mo TP ani sa 50% para ano lang, kung mo TP ka 50% para dili kayo kuan. So mag ano lang ka, trailing stop loss lang ka. So down ta sa lower time frame, no. So si fib and si extension, so paano natin Sir may record po ba ito? Meron po, Sir Ace. So yan po yun, no. So sa 1 hour, down tayo sa ano, sa 30 minutes. Kasi si Fibonacci kasi kahit sa lower time frame, pwede pa rin natin siya makuha. Yan, pwede pa rin natin siya makuha. Yan. Ah. So
Ito yung ano niya, yung approaching natin sa ano, sa market. So, nandito tayo sa area na to. Yan. So, paano tayo mag-entry? So, meron tayong high risk. So, ito yung high risk natin, 50%, then medium risk, 618, then low risk, itong 786. So, yan yung sa 786, mostly yung sa mga harmonic kasi ito, harmonic patterns. So, sa ako ang trading, gina-include na ko siya, although napa ni siya 886. Kay mostly man gud usahay mo create man gud ning market o kaning harmonic pattern gud. So naa dito ang mga Gartley, naa dito ang crab. So ato agi po nang i-discuss regarding sa inyo ha. Sa karon is paano lang nato i-plot si feed. So approaching na mag-entry tayo. So ito is yung resistance level. So ito yung resistance level. So makikita natin resistance level. So ito lang. So gamit na gamit talaga si resistance and support para malaman natin yung bias na pwede tayong pumasok. Then ma-minimize natin yung loss natin. So yan yung sa ah, 30 minutes. So yan. So nag-entry. So yan yung ano niya. So breakout. Then retest sa resistance. So resistance naging support. So yan yung entry level mo. If ever na mag-entry ka, so the recent ano ah tawag dito ito ano natin. So yung TP mo dito lang ka sa mag-TP sa ano ah pwede dito recent resistance. Pwede ka mag-TP diyan or hold lang ka, set BE, trailing stop loss, then stop loss ni mo diri this level. Diri lang ka stop loss no. Pwede ka diri stop loss sa lower support. So, yan. So, sa recent ano siya, kasi nag-entry ka, dito ka na nag-entry kasi nag-breakout siya, then retrace siya. So, itong portion na to, ito na level, ito yung sa ano niya, sa support and resistance. So, support, resistance. So, resistance becomes support. So, ka-entry ka dyan. So, nag-TP ka. Dito ka na nag-TP sa ano, press na resistance or pwede rin dito. Pero minsan kasi mag-observe tayo, observe natin. So, yung market, passive down, passive yung downtrend niya, passive yung, kumbaga, paspas kaya yung pagbaba. Then, mag-expect yun ta nga, naagyo na siya consolidation. So, pullback na siya. So, mag-create na siya consolidation. So, where the area na magbalik-balik lang yun siya, pabalik-balik lang, then mag-break na siya, mag-break ang market. So, kana siya. So, mao na siya mag-approach ta sa market. Then, kung i-fib na to siya, i-fib extension na to siya, no? Fib extension. So, sa M30 tayo nag-plotting ng ano, pero sa M15, kung tanaw na to siya sa M15,
So maigo ginatong target nga golden ratio niya naa sa 1618 where naigo siya tungod kay naa diri ang support level. So naa diri ang support level. Naa diri ang support level. Kani siya. So akong na-mention kaganiha regarding sa ano sa feed na siya ay 1618 1.618. So ang iyang extension napod siya ay 2618 then 3618 then 4618. So mostly abuton gyud na sa market pero depende sa behavior where the area na merong mga solid na resistance, solid na support. So doon lang sila nagkakaroon ng mga bounce. So nagba-bounce lang siya. So, to justify lang kung where ka mag-TP, so mag-TP ka para safe 50% or 618, yan yung maganda. Kasi yan yung win rate talaga. Pero kung swing trader at saka nakita mo yung potential na saan mag-bounce yung market, pwede mong i-hold. Pero sa mga scalper, like mga ano lang, minsan 10 tips, 20 tips, 50 tips. So, yun, basta mga scalper, high risk lang siya, pero mataas yung reward. So, depende lang sa pag-approach market. So, as a trader, doon maano natin yung emotion natin. So, minsan malaki na yung profit, pero again, minsan greedy na yung nasa utak natin. So, pera na naging bato pa. So, minsan diyan tayo madadali. Diya ta madali sa ato ang greedy. So, ang ato ani is kinahanglan lang gid siya og discipline, approach sa market nga where the areas nga mag-entry ta. So, try na to sa M1. M1 ta para mas makita na to. Pero mostly kung mo plotting jud ta always tan-aw sa nato ang higher time frame asa jud ang mga verified na kuan jud, verified na mga support and resistance bago ta sa M1 kay masig nag-expect tayo sa M1 na doon yung bias natin pero iba pala sa higher time frame kasi nandun yung mga solid na mga resistance at saka support na level. So, yung titignan natin the way tayo mag-ano, yung market movement. So, possible yung market downtrend ba siya? So, yan, yung portion natin, meron tayong counter flow na buy, pero meron lang tayong ano, TP na hanggang doon lang. Kasi like example, yung sa ano tayo ngayon, consolidation. So, yung area, makikita natin yung area. O, itong area na to. So, more on consolidation lang siya. So, consolidation lang siya. So, yan. Mag-plotting lang dyan ng support and resistance. Dito. Dyan. Makikita natin dyan. So, yung area na yan, nagkakaroon siya ng consolidation. So, kung i-refine natin siya into lower time frame sa M1, so, makikita natin na maraming mga candle. So, ito na yung lalabas yung mga indicator natin. So, yun yung indicator natin. So, from 5 minutes ha, tignan nyo 5 minutes. Ah, so, resistance level. Ito, resistance level. Ito, resistance level. Ito, resistance level. So, yung market, paano natin siya i-approach? So, kadalasan, ito, dito tayo sa dito na portion. Yan, dito na lang. So, ito na lang. Yan. So, dito.
So nagkakaroon ng passive move na downtrend. So nag-react siya dahil doon sa previous merong strong support. So i-fib natin. Paano natin siya i-ano? I-fib. Hmm. So yan. So yung approaching nito, wala. Magiging ano ka talaga ito. Stop loss ka talaga ito pala. Kasi nandun tayo sa consolidation. Pero yung approaching natin, the way tayo mag-enter, so more on rejection siya. So minsan yung sa market, ito. So makikita natin dito, so walang walang red candle. So yan, kita natin walang red candle. So possible retrace, then pull back the lower support. Yan. So lower support. Pero sa M5, mag-plotting ka doon kasi merong mga resistance level. So ito, nagiging stop hunt ito. Pero may mga weak portion pa kasi doon sa higher time frame na to. Possible. Oh, ito. Yung mga weak, yan yung mga liquidation. Yan, yan, yan. Minsan babalikan yan. Pero mostly pag ganito yung setup, like dito na portion, yan. So titignan natin sa M5. So yan dapat yung malaman natin na pag i-break pa ito, so possible, hahanap naman siya ng another uh, resistance level. Yan, resistance level na gawin niyang support. Yan, yan siya. So, nasa loob lang yung candle, so portion, babalik at babalik lang siya sa ito na portion. So, ito na level, 4460 at saka 4419. So, diyan lang yung market naglalaro ngayon kasi under consolidation. So, kung nakabay ka dito sa gitna, so 50-50 ka. 50-50 ka sa gitna. So, kung scalping lang, so, nakaka-win rate, pero exit yung gadayon. Wala magkakabalog. Hindi mo alam kung tataas, bababa, kasi under consolidation siya. Pero kung malaman mo yung strong support, katulad nito, nandito sa baba, then dito sa taas, mga level ng mga resistance and support, yan. Hmm. So, pwede mo ring mag-draw ka ng ah, retracement, yan. Kunin mo lang yung 50%. So, where is the 50%? Oh, ito. Yan. 50%. So, pag nakabay ka dito, 50 ka dito, 50%. Pag nakasell ka dito, 50 ka, 50%. So, yan lang yung winning rate pag sa loob ng consolidation. So, dito, kung for example, dito, meron tayong mga choppy, week to week. Yan. Saan tayo pwede mag-entry? Saan tayo pwede mag-entry? Yan. So, makikita natin merong resistance. Ito, resistance. Yan, resistance. So, resistance level. Ito, support. Ito, resistance level. So, minsan, yung bias natin,
talagang titignan natin where the area na mag-bounce siya. Kasi po, dito talo ka dito kasi baba kayo siya. Pero kung nag-stop loss lang ka diri banda, sa recent low lang, pero naka-entry ka sa 50%, naka-entry ka dyan, 50%. So, high risk, stop loss ka diri, stop loss ka diha. So, ang imuhang kuan, imuhang TP, pwede ra mo TP diri sa kuan. Gamay ra kay imuhang kuan, gain. Pero kagani taingon ko ganiya nga kuan, 50% ang imuhang kuan goal. Dito lang ka sa 50%, although nakakuan ka diri, naka-entry ka diya. Pero mas nindot kung naka-entry ka sa lower risk lang diri oh. Diri nga resistance oh. Diya nga resistance. Hmm. Diri nga resistance kani. So 50%, so goods kayo na kay $16 nya imuhang stop loss, ratio nimo $6. So ka-entry ka diri, $16 imuhang winning rate. So approaching sa Fibonacci, dili siya hindi talaga siya basta-basta na entry ka lang. So the reason why na nag-ano tayo ng support and resistance para malaman natin saan tayo mag-buy. So ito resistance man to body. So yan resistance. Mga resistance portion kasi yan. Yan. Yan yung mga resistance level. Tapos ito. So yan yung mga present resistance. Yan. Na gawin niyang support. Resistance becomes support. Kana siya. Or else dito, pinakaano na. So, approaching. So, the same time, kung sa trend line tayo, so trend line, so na-mention din natin yan, no, trend line. So, mag-trend line tayo, ganyan. So, nandun na yung breakout. So, itong momentum to, bullish momentum. So, naging bullish momentum. Ay, kung sa higher time frame, yan, bullish momentum. Pero kung sa M1 tayo, M1 yan, M1. Yan. Mas mas ma-refine pa natin siya sa M1 kasi sa M1 is nakikita natin kung saan talaga yung ah, candle na nandun yung resistance level talaga. Yan. So at the same time, so retracement, paano tayo pumasok? Then sa fib naman extension, paano tayo mag-exit? Pero ito nasa gitna tayo ng consolidation na. So, mostly, kasi baga yung target natin, yung 1,618 na golden ratio. Pero mostly dito sa inside ng consolidation, pwede tayo mag-TP 618 or 50%. Yan, 618. Or sa recent na na resistance or dito na resistance. Kasi nag-refine tayo diyan. Yan. 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 So, yung recent resistance, diyan tayo mag-TP. Sorry, sorry. Yan. Yan. So at the same time, makikita natin, so yung buy, merong naka-indicate na dito buy.
So medyo delay siya gamay, pero the same time good siya kay uh, breakout, pullback, then profit. So diri nga level, diri nga resistance, motipi ka diri dito sa body motipi kay basig kuanta motipi ta diri sa week usay magkaroon og kuan ba slippage ba. So diha man gud di na to maiwasan usahay ang kuan movement sa market kanang paspas kayo. So magkakaroon to ng slippage. So hindi matipi yung ano mo, yung naset mo. So kung body to body, so yun may lalagpas talaga ng mga weak doon na portion. Pero kung makikita mo sa approaching ng ano mo, kasi minsan mas hindi natin alam, kabisado mo pa yung ano, market. So, meron kang trailing stop loss, meron kang ano, uh, running na break, pwede na maging break even, mga ganun na portion. So, yan yung emphasize ng ano ko sa entry ko regarding sa ano sa feed, the way mag-approach. So, mag-approach tayo regarding sa retracement kung saan yung resistance level or support level. So, yun yung portion na possible dito mag ano to, mag last end. So, pwede kang mag-entry. So, maka-entry ka dyan. So, minimize lang yung stop loss mo kasi yung recent flow ng ano mo, support, dito lang. So, mag-recent stop loss ka lang ng mga 10% siguro or ganun. So, mas okay siya kasi kunti lang yung ano mo, risk. Kung diri ka nag-buy, diri ka nag-buy sa support, so na-tendency itong area na to. So itong area na to kasi sabi ko nga buy support. So ito na area, so kung familiar mo sa divergence, so nag-divergence siya. Yan yung divergence na area. Yan, divergence na area. Ito divergence to. So yung sa RSI or sa MACD, pabaliktad yung ano, yung indicator, pasalungat na siya. Pero kung sa fib lang ka, i-ano mo lang yung Fibonacci retracement at saka yung extension, then same time malaman mo yung saan yung mga portion ng mga support and resistance na level. So doon natin malalaman na magandang entry, diyan tayo papasok. So mas ano lang siya, kunti lang yung ano natin, risk. So open mic mo ha, murag sa pag-identify sa strong support, sir. Okay. Kung sa pag-identify sa support and resistance. So, mag-identify ka sa support and resistance from the higher, either 4 hours, kung sa day juga, sa day, sa higher time frame juga, diha yun mo makita yun ang pinaka-kwan yun, pinaka-strong support yun. For example, kanina kita ko sa inyo ha. Saan naman to? Ng luod naman siguro yung candle. Mga candle. Yan. So, sa daily ta. Para makita ninyo asa ang bias yun niyo nga kanang strong yun siya nga support. Pero kanang strong nga support, balikan yun na siya. Pwede pa weekly. Yan. Pwede weekly, para klaro yung gayo. Yan. So, sa weekly, klaro yung siya kung asa yun ang support yun. So, ginabalik-balikan. So, sa weekly mo, draw ta diri og support. Diri, support. So, mo na siya support weekly. Mo na siya. Pero kung resistance pud imuha, so mo ni pud siya verified resistance.
kani nga area. Although kani nga area resistance po ni siya. Verified po gani siya. Sa ma-refine na to na siya in the lower time frame na. So kani resistance po ni siya. So resistance gihimo siyang support. So morning ni buhilo jud mayo ang kwan market. So kana makita na to siya sa weekly. So daily ta atong i-refine para makita po na to asa gyud ang movement jud niya. So kani siya, so daghan siya og mga kuan diri support level ani kani nga portion. So daghan siya og mga support nga portion. Kani support po ni kani support po ni kani ma-refine na nimo siya. So support kana siya support na siya. Then kani support diri resistance nahimo siyang resistance become support. Then kani support. So sa daily, so mapansin na to. Okay, sir, naa kay ma-recommend na mo na reversal pattern. So reversal pattern although daghan man kayo sa trading view. So mostly na ay mga kuan bearish engulfing, bullish engulfing or unsa pa na nga kuan ha. Pin bar nga kuan nga reversal. So mo ginay kasagaran pud pero kung familiarize jud mo sa mga candle jud mas okay kayo pud na sa inyo ha kay another pan pud na sa inyo ha input nga nakabalo mo nga na reversal pud siya. Although kani is reversal siya, nahimo siyang bearish engulfing siya kay ang imuhang kuan diri bullish diri gikaon sa isa candle sa downtrend. So bearish siya so morning bullish bearish engulfing. So at the same time wala na niya gi-react pag break. So ni-retrace lang siya. At the same time nibaba na pud siya balik. Pero kung ato siyang tanawon sa kuan wala ni siyang i-retracement ba kung asa taman. Kani siya nga kuan, kani siya nga retracement kay namo guni siya 786 good diri nga portion. Kani nani kung mag-additional tani 786 886 ay sorry 886 ano nato diri. Mag-additional ta diri. 0.886 yan. So kana siya kani nga portion so kung ano juga harmonic trader puga so diri waiting gani nga area. So low risk kay ni siya. Kani siya nga portion pag ang market mo balik yun siya diri. So na tendency nga nakabalo na ka sa imong input nga bearish siya. So nag-retrace lang ka diin asa ka mo entry og sell. So sa 786 then stop loss lang gani, dead lang ga recent sa ano sa mid lang aning kuan week. Kung diri na pud ka pitin na buning kuan kay daily man guni siya. Then ang imong TP diri ka sa recent na pud niya nga kuan, recent niya nga support TP niyo. Kana siya nga TP or diri nga kuan TP ano yun pwede pod kani nga TP. So TP1 TP2 kana siya. So sunod ato nang i-discuss regarding sa ano kanang harmonic then Elliott wave kana nindot man gud siya kay future man gud siya. Si Elliott wave future siya harmonic future pod siya. So mo create siya og kanang mga kuan ba
mga kuan dia, like crab, gartly, mga animals ba. Si Elliot Wave naga-create siya og kanang kuan, by ano siya, numbering po na siya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. So naa siya yung mga kuan, naa siya yung mga impulse, then naa siya yung kanang tawag ani, ah motive, kanang tawag ani, kalimot ko. Correction, naa siya ABC. So the same time katong ipangutana nimo sir no nga asa ang mas mga verified kayo nga support and resistance. So mao to. So ato siyang gina-refine, same time down to lower time frame. Pero makita na to karon ang market naga-consolidate siya. So mo na i-refine na to siya, adjust na punta diri, mo ni yang support. So mo ni ang mga kuan. Ya, mo ni support becomes resistance. So mo ni siya kani, resistance. Mo na siya mga verified na siya. Mga gahi na siya nga mga level. So kani gihimo siyang gikan sa baba, and then ni bounce, and then ni baba, then retest. Consolidate na bud siya. So dili ta mo ka-expect ani karon tungod kay naga-consolidate siya. Pero makita na to ang approaching nga naa man gud diri sa level, naa diri sa level karon nga naa diri ang kuan, ang mga resistance, resistance, then naa po yung mga support, kani support man po ni. So kung ato siyang i-feed, makuha tag kuan diri, so i-feed na to siya, makuha ta og kanang entry lang nga kuan diri. So save na to siya diri. Save na to siya diri. So ang market karon naga-approach pa siya sa 38.2%. So approaching siya sa 38.2%. So na possible kasi mukuan siya diri nga area kay naga-consolidate siya. So either mo bounce ni siya, musaka ni balik, mudula ra ni manana ra ni siya. Ano ni siya di. Then mubalik mo adto ni siya sa 50 or diri sa kuan 618 ana siya. Pero kani nga phase mangod karon is naga-bullish mangod siya. So kani nga kuan, so ang ato diri karon is ang goal na to ani karon kung musaka siya balik, ano na siya. So recent diri. So ang approaching lang nato ani nga asa siya mo create og diri sa level ani, kani nga level kani siya, kani kani nga level, kani nga support nga level, ano atong bantayan. Pero 4 hours man guni, taas kay ni siya kuan. So every candle, mahumaning candle, every candle matatapos ito ng 4 hours.
So ang ano natin ito patience talaga. So yun po sir no regarding sa ano mo concern ng ah, strong support and resistance. So nagplot tayo kung saan yung mga verified strong support and resistance. So makikita natin sa higher time frame. So in the lower, so makikita din natin ito yung mga ano din support yan. Yan. Yan yung mga support na mga level dito refine. Yan. Dito tayo. Yan. So yung market is kanina yan 50%, 618. So sa 50% pasok yung ano entry natin pero medyo high risk lang talaga kasi from the bearish momentum baka magtuloy-tuloy yung ano ba passive move ng market downside. Pero ito nag-create siya ng ano consolidation. So nag-break siya sa support, naging resistance siya. So support becomes resistance. So ito ngayon nag-create siya ng consolidation. So M15 M15 consolidation siya. So dito maganda yung ano natin point of view natin sa ano market. Yan. So from big down. So itong tinatawag na to para siyang ano bearish bear plug. Yan. So diyan mo lang makikita yung ano mo. Kani, pababa na eh. Nakabay ba ako? Ano ka ba, ka? Wala consolidate pa. Aga pa? Sige, sige. Ang SL na ako, nadira sa kwan, no? Dere. 4412, 4410, 448. Ah, 08. 448. Mm. Sige. Refine na to into 5 minutes. So, yan siya. So, kung dito pa lang passive movement, so kung i-retrace, gano'n natin siya from low wick to down wick. So, saan yung portion nga mag-sell ka? So, dito, 786. So, approaching 786, yung ano natin, yan, makikita natin yung minsan titignan natin yung saan yung area na may mga candle. Ito. Yan. Importante kasi yan. Yan. Nakabay ni Sir George hag utong-utong ni Dria. Gaya ma SL oy. Di ba na ma SL. So kung naka-sell ka diri nga portion, ka-sell ka diri nga portion, ani kung naka-sell ka ni nga portion, pero mostly ani among imong kwaon jud ani body jud. Body jud imong kwaon ani. Body imong kwaon. So kanina ata sa 786, so mo ni ang lower pinaka lower risk gyud nimo nga makasell ka kay di wala lang sir para hindi. So mo ni sa lower risk gyud nimo. So sa imuhang kuan, sa imuhang 50% nimo nga kuan kung naka-kuan ka diri, naka-sell pug ka diri, although naka-sell gud ka diri nga area, although naka-TP ka kung i-TP lang nimo siya sa resistance ng pod. For example diri kani kani nga area kani nga area 50% naka-sell ka diha pero nag stop loss ka
Ah, stop loss juga diri. Laro kayo kay kung kuan kayo sa 50% high risk man gud siya. So nagkuan ka diri sa imuhang kuan GG kay ma-GG ka kay wala man niya giabot diri. So ni angat siya. Pero kung 50% lang ani nga imuhang gikuha, so ka-take profit noon ka. Pero kung ni-entry ka diri sa 618, then stop loss ka, uh, pwede na ka mo stop loss diri above sa kuan 886, 886. So TP ka diri, TP ka nga portion diri. Kaya naabot gyud siya sa iyahang kuan, press na zone. Akong SL hapit na. Tabay day gaday. So kana siya. So nagplat ta diri from kuan, nakasil ko sir 4449. TP support 4449. Nakasell siya. Paldo. So kana no. So nakasell ka diha ang area. So ang market man gud nga pace karon na siya sa consolidation. So although consolidation lang siya pero dako kay impact sa to as a trader tungod kay naga-scout man gud ka. Pero kung naga-scout ta ani, kung makita na to ang kuan, ang movement sa M1, paspas kayo. So pwede nimo ma-plot asa ka mo kuan, asa ka mo kuan, mo feed na set for buy. Yan. Oh, set for buy, yon. Kani o QM na gud ni siya. QM pro at lang nang ikuan sunod, i-tackle kana sunod. Kana QM na siya nga part. So kani support ano siya. So kung nakabay ka diri, kapiti kayo sa pag mo ano lang ka, 50% lang gani. So ato siyang gikuan, i-marking na to siya, pero paspas kay atong indicator no. Pero nagahint man gud siya kung ni-sell tapos ang imuhang TP diri lang ka recent sa pano sa another support nga area diri oh. Diri oh. Hit na sa 4430. Balik ni 45. So karon mobalik siya og mga diri sa area katong kaganiha sa to nga kuan sa 46 area diri nga area 46. So mao man iyahang press nga kuan, resistance. Yan. Mo yung press resistance. So kung mag-TP ka, pwede ka mag-TP na diri, resistance mo ni. Kana oh, TP na kadiha. Gikan diri, so hastang palduha kung nakabay. Ani, buy ka diri. Hmm. TP ka diha, $20 is L ka diri, 886. So stop loss nimo $5, TP ka 20. Ang kapo kayong ratio. Pero kung ano lang ka, tawag ani, nag-trailing stop loss ka, so pwede nimo siya i-TP diri sa 46, 4460, 4460. Kaya mo na iyahang recent nga resistance. Mo na yung recent resistance niya. Oh, mo na yung TP. Recent resistance nimo. Igo kayo. Body to body. Ayun yung pag-TP sa kuwan. Kana, Tama, matipin ako. TP na ka na, pero
Naka-buy mo ka no? Oh, nakabay. Oh, Pero mo kani kinamugod sa ko no? Kani oh. Kani usahay balikan pud ni usahay gani. Kani nga order block ba? Balikan na usahay. Pero dugay ba na siya? Pag bounce ani, pag igo na sa resistance, mubalik panignaog. Munaog pa ni siya then saka na pod. Munaog na pod ni siya balik. Hantod nga musaka na pod ni siya. Munang TP1, so mubuhat na pugag TP2 ani. Oh, na TP2, TP3. So na siya entry diri. So mangutana dai ko sa inyo mga day kay ako ra may sigtingog. Nasabtan ba ninyo ako ang kuan? Ano lang kayo siya kanang medyo crucial siya as sa mga beginner kay kanang bitong kinahanglan yun na to hinay-hinayon og kuan jud pasabot. Although okay ganahan po kuan na pod kay para ma-challenge Sabtan pod mo ba? gamay, sir. Ha? Sabtan gamay. Lagi. Sige lang sir. Pero ang At least na pinaka-important idea. ha? At least na idea. Oo, yes po sir. Ang ato the best ani is yung paano tayo papasok then approaching sa market lalo na sa M1 kasi mga scalper tayo. So mabilis yung breakout, mabilis yung market sa galaw M1. 40 di nakabot 44.22. Grabe titio. Iabot niyo. Sabtan po, sir. Gamay. Thank you, sir, Miss Man. Pero ang sakwa ha, ginakuan lang nako sa inyo ha. Bot pa sa bot, the way tayo mag-plot sa feed. Then, ang exit na to sa to ang kuan, TP. The same time, paano na to ma-approach ang support and resistance. Then, ang sa trend line lang is 2 to 3 touch siya. Trend line. So, for example, trend line. So, trend line, kani. Um, so, 2 to 3 touch siya. So, usahay man good, kani, 1, 2, 3. So, pag ma-align gina siya, 2 to 3 touch siya, so, nadi tendency nga mo reject yun ang kanya market. Pero, mo reject siya, dawi nga nung ni-reject man ni Dresser nga banda. The reason nga nung ni-reject siya diya, kinana siya ay kaakibat ng mga support nanay mga kaakibat nga mga gahi kay nga mga kuan support diya nan kani siya nga area nga siya kuan so 1 2 3 so expect nga mo drop jud ang kuan tungod kay makita pud nato always mo tan-aw ta sa kuan previous na kuan na support and resistance yun so as of now karon ang market ninaog yun siya. So, igo lang siya, giigo diri sa TP nga kuan. Boss George, gi-TP na nimo. Pero pwede nimo siya ikuan. Trailing stop loss nimo siya. Kung diri ka sa baba nakakuan, nakabay gyud, pwede nimo siya i-trailing stop loss. Pero kung diri ka banda diri ka banda nakabay, kani nga resistance, kani siya nga resistance, so possible balikan pud gid niya ni.
So kana siya makita na to siya. So ato na siyang i-feed. I-feed na po na to siya para makabalo tayo asa na po siya mo bounce. So mo bounce siya. Delete na to ni. Nakita na to. So makita na to. Market. Din siya mag-bounce. So wala siya nakaabot pa sa 50%. Tama na siya. So dia ang area. So kung ato siyang feed extension ato siya. Or, so na yun dre 618. So ang area level around 4483. 4483. So naadri ang level na ay support. So naadri ang level nga na ay support. So sa 4483 level. Pero if ever nga mag-break niya ni, although kani break naman good niya ni nga resistance kani nga break niya resistance level. Pero ang approaching lang kasi abuton niya paning kuan kaning resistance 50% to 618 or sa 38.2. Let's see kung makita na to siya. Nawala lagi akong ano, nawala lagi akong signal sa imo ano. Na erase na ko to. Na erase na ko Sir George. Asa ang M1? Mm. Wala man. Asa may mga indicator? Nawa gani. Nangutana si Sir Oscar, sir, ng indicator nimo sir for scalping na siya or for all time. Ano siya sir? For scalping lang siya kay dili nimo siya makuan sa kuan. 5 minutes to higher time frame. So 1 minute lang nimo siya makita. Sir, ang market mo view ana sa previous day or sa within a day lang. View ni siya. View ni siya. Ang market mo view pa na sa previous day or sa within a day lang. Mo view po na siya sir dong dyan. So sa karon nakabay ba ka Boss George no? Nakabahay pa. 4-5 sa akong TP. Asa imong TP? 4-5. Ugma na niyo mo TP. Ug man mo i-TP lang nagduol-duol gamay para secure na yung hangguan. Although ro bisag mo TP na gali sa 4483 618 approaching niya. Pero kasagaran mo gud mo TP diri gud sa 100% daw kaning recent kaning kwan resistance MT5 ako araw di. Hmm, may trade.
M1 scalping. Pero kung makita ko na ito ni sa ko, ano, check ko lang ha. Wave 3 sa MT4. Ring sa ko ang kuan, signal na diri makita yun ang kuan. Sa ang verified. So wala akong ko nagpandaan. So verified siya diri nga resistance H1 M30. So turn cut siya sa 45.13. Ako TP na sa 45.85. Entry na sa 45.30. Agaray. Taas sa Sir Alex eh. M5 daw tabi. So, ni-bounce lang yun siya. Ni-bounce siya diri sa resistance nga level. So, verified siya diri nga level. So, na tendency magdula-dula pa ni siya diri. M1. Yan. Dula-dula pa yun siya. Pero nasabtan niyo sir no regarding sa ato ang kuan ba? Sa ato ang FIB, then support and resistance. So ang market karon so play lang gid siya sulod diri. So kung ato siyang i-FIB extension, FIB, FIB retracement, diri kay FIB expansion diri ang makita ha. Dili siya extension. So 618 na diri, then 100% na diri sa kini nga portion, then retracement ta ani asa nga retracement nabayan na to ni karon, and then 50% mas nindot siya diri diri mo buy diri nag news na pwede ra mo buy diri kay nato diri buy ta, then stop loss lang ko diri is 800 diri 886, then TP ta diri ta sa TP sa pwede ra ta mo TP aning kuan 100, pwede ra 618 na lang. Pero ang market karon is although kita na to siya trend line, so kani siya ako aning kuan guys ha, ako aning sense na ko nga live, so live na ko, so na ako'y 1,300 14. So kung itipi na ko sa banda diri so 100, pwede ra ko na ko ni ikuan god ako ning ikuan i-trailing lang na ako siya para kaso mobalik ang market. Yata So giwangat day ni mo no. Ya, oh kuya jud ka ba? Tipi na. ah Tipi na para natin pang kape. 1,014 pangano lang god
Pero timing ito kaganiha kung ni buy ko sa pinakakuan jud nga recent jud kaganiha. So sa recent nga support, so naay possible nga mas dako gyud ako ang kuan ulahin na lang ko kay dugay na ako na kuan ang mouse. Ibay ka sa pullback. Pero ni buy ko ako sang gikuha ang retracement. Gikuha na akong retracement at the same time gitan-aw na ko ang kuan ang resistance level kani resistance level man ni. Kani resistance level man ni siya. So mo ni ang support level. Although kung mobalik ang good ni siya, okay ra pud ko sa kuha diya kung ma-SL-an ko. Kay win-win man ka. So na kay kuan na kay 300. Pero kung musaka siya, abuton niya ning 618, 1618, goods kayo. Kuya ba? Kuya juga ron. An. Bay pa isa pa kagato. pang pangkuan lang gaday. Pero kana sulod man guna siya sa consolidation. So tanaw na to diha kung mo reject jud ang market, so naay possible ato balikan na pud niya nagbalik ning kuan ning unsa ni kaning tawag ani kaning support kaning level or diri. Oto na siguro eh. Ay na bakawa. Kahold po ko. Ah, so resistance mo gud ni siya. So okay lang kung ma-hit. Pero M5 ani ha. M5 ni ato M5 ni ang tanaw karon. So sa M5 ta ni kuan kung sa M1 ta, oh, paspas kayo. Paspas kayo. Kwarta Kay no? Kwarta ba? Iyaw. ha? Yawal ka ron. Pirmado na ba? Ngunang ganahan ni ano? Ni Iraho. Ato si Renan dire. Nawaga si Renan. Pero kung itipin na to sa recent high, pwede ra pud siya. Pwede. Diri sa 100%, sa 100%. Kani kana nakuha na mo gud na, kuha na mo gud niya ning kuan sa kaganiha tong sa akong giingon sa imo ba tong sa body bitaw. So kani siya karon nag-create siya og kuan ah wave 1, wave 2, wave 3 ana. So sa Elliott wave. Okay ra kung kuan. Kaso iya yung i-hit yun niya di win rate man pud ta, di ba? Di man ipahit. Mubuto man oh. Ha? Pag mubuto man. Sa mabutong bugas o gasol unsa man? Pabuto na tong gasol og Amo ka ay kagaling gasol. gold lagi. Pakipot pa ba? Oh, na gina siya. Maglan Mubutuhay man gud siya sa M30. Tama M30. M30. Clear kayo sa M30. So ang approaching mo na karon sa M30, so verified mo gud siya. So late na akong kuan, wala mo Challenge baba yung kani. black line. Ano imong Oo. gibutang. Diri oh. Gina-challenge niya nga area. Kanawa, ang week na nara diri. So ang next portion ani nga iyang balikan nga support kani Ay na. na Oh, pagdayan yung buto eh. kana mo ni yang gina-challenge, iyahan ning ginakuan nga resistance, iyahan ning gina-approach, iyahan ning gina-duol yun yan eh. So the next ana is ang iyang next target na pud nga support kanina pud hoping nga ato ang bias masulod ato ang bias pero okay lang kung balik man gapon siya diri mo re-entry tag balik re-entry lang tag balik karon kay wala pa man kay kuan man siya ato na pud siyang i-kuan ato na pud siyang i-unsa ni M5 ato na pud siyang i-retracement so na diri 618
Para kani nga support para mules lang ato ang kuan. Mules lang ato ang loss ba. Uy, nadayunan. Na-SL ko eh. Na-SL na kuan ko, BE. Pero Di, try na to sa ako the apo, next kuan. nagisagom na ko dire. Murag kuan man. Okay pa ako Ha? In profits pa. Ani profit ba? Hmm. Ilang. Ambot lagi, unta mo, buto is 30 minutes. Magwapo akong tulog ba? Naka naka 10 lots mo siguro kaya. 0.05 ano eh. Gitad-tad mo siguro nimo. Grabe nag-utong ba no? Kana to asang approaching ani. Kad na po ni siguro, nukad. Nukad po si Gold. Nukad na siya. Buidlo gini karon. Ay, approaching niya. Manang ang sa scalping M1 paspas juga mo kuan. Paspas ka mo tipi ka sa recent high gyud. So kani ka ganiho sayang kayo. Ano? Lagi guys, na po may questions kay So pag okay naman kay nakatipi na si Jerome. ay tama rin no. Ang utana ko kay parang kaso og kuan, may mga kuan ba. Although basig may nasabtan sa ako ang pag-plotting sa feed at regarding sa support and resistance. So sa trend line, nagaano lang gina siya sa market. So trend line 2 to 3 touch. So makita po nimo sa previous na kuan na support and resistance. So ma-align po na siya dito. The reason why nga nung ni-reject siya. Pareha sa ano yun? Trend line gan. Reject siya. Tungod ano yun. So 1, 1, 2, 3. So tungod pud ani. So reject siya na kay kani nga kuan resistance level. Verified siya gahi siya i-break. So the same time karon kay ang market na sa consolidation. Although ni ano siya, ni break siya then pero naamagod siya sa phase consolidation. Pero na may mga pangutana sir no? Kasi i-open mic lang ninyo sir ha. Kuan po ta sir. Mga makapangandam po ta sa inyong hangkuan response. Paspasa si Gold oy. Almost 10 naman good siya. Pero ang market yun ha, along the kuan yun siya, almost mo create, nagkaroon, naga pullback lang siya. Pero in the cycle yun, mo munaog pag yun yung gold. The last nga, makomplete yun niya ang kuan. C nga kuan, wave. Kaya naman siya sa pay sa elite wave nga ABC. So, i-complete yun na niyang C. I think Ano? may questions no. Although recorded mo ni guys kung ano gusto ko mo tan-aw usab. Balik ka rin yung tan-aw para makasabot jud mo itong mga newbies pa. So, ugma, narapod tayo yung ani na session ugma. So, probably, ano na pod, probably, yung ani Japon, pero, tanawa na to kung maka-add tag mga bago, or unsa pa, Mm. mo-survey ta kung sa pa nyo gusto matunan or anything. Elliot daw, Ah, I think Elliot daw, Elliot. Jerome,
Next week, no? Pwede, no? Pwede ra pod next week. Ay Atong para ikuan. pwede na to siya schedule April 1 to 1 to 3. Ana ba? Ay para start. Mm, pwede ra pod siya. Although madugo lang yun si Elliott Wave pero nindot mo pod kay future mo gud siya. So nag-advance ta asa ang iyahang kuan ba portion niya dito siya mutugpa. So naka-inline dito ang support tapos Fibonacci then Fibonacci retracement then Fibonacci expansion or extension mao ginay inline ni kuan ni Elliott Wave. Sige, ato nang ikuan sunod. Ato nang i-aim sunod. Sige. Ang ako lang is kabalo mo asa ang resistance, asa ang support, naga-bounce siya. So, niya mo plot mo sa mo plot mo sa kaning retracement. So, inana siya 786. Yun din sila nga kuan. Yan yung portion. Ano? Pwede yung re-entry usab. Re-entry tag usab. So, kato lang guys ha. Salamat kay sa tanan o God bless and sweet dreams. Thank you. Guys, supportahan yung WeTrade para tuloy-tuloy ani atong education na Bisaya kay actually ang WeTrade naka-focus sa Vismi na market. Kita ang ginasponsoran nila probably na team. So ano lang trade and trade katong mga wala pa nagdepo pag depo lang mo kay napay mga benefits tong mga nag-ano tong mga funded ay mga merchandise soon na ipanghatag and mga surprises pa sa sa WeTrade. Thank you. Good night. Ugma na pod. Okay, good night, good night. Thank Sige. you. Good night. Salamat Sir Jerome, Sir George. Okay, thank you, thank you. Thank you sa tanan.